Isang napaka-importante sa mga ganito, yung maingat sa packaging. Ito, style nila, instead na styro, which is good also kasi environmental friendly. Mga ganitong cutter. Oo. So, na-notice ko sa kanila, okay naman. Kasi at least, hindi masyado sa... So as you can see mga kachilaks, ina-unbox na yung Greyhound e-bike ng electrified. So mamaya kikilatisin natin yan. And hopefully, on our next content about this Greyhound ay ang pagte-test ride natin. So abangan nyo po yun. So yung pinaka full specs nito ay ipopost ko na lang dito, i-screenshot ko. Kasi ano to parang ano to, house e-bike brand ng electrified, first ever po to. Kaya medyo medyo bago pa talaga. So masasabi ko lang yung mga basic specs, yung napapansin ko about this e-bike, then i-post nyo na lang para at least mabasa nyo ng mabuti yung i-screenshot ko. Excuse me, kilatis natin itong electrified Greyhound. Ano yung tsura nito? Ayan. So ito yung ating version ng ng pagkikilatis nitong Greyhound. So as you can see, solid yung frame niya. Parang meron siyang slope. Ayan, kita nyo naman. So maganda siya dahil makapal yung kanyang frame. Ayan. So ang tawag sa ganitong frame ay step through, kung saan madaling sumakay ang rider. Ayan o, di ba? Walang sabit. Mga kachilak sa kanyang rear rack ay naka-weld na siya. Di ba? So wala siyang danger dahil since na hindi na siya naka-bolts,
naka-bolt in, mga tornilyo. So wala siyang danger na matatanggal ng basta-basta or mabebengkong. 'Di ba? Kasi isa na siyang buo na siya. Yan. Tapos noon, as you can see dito, ngayon, peg ko yung kanyang saddle. Tapos may tapalodo siya here and there. Yan, medyo maganda, makinis, makintab. Tapos yung kanyang cogs, ang kanyang RD. Kanyang RD, mga kachilaksi, sa Shimano Tourney. Ayan. So, naka-ano na siya? Naka-hydraulic na. So, maganda kasi dito, itong Greyhound na to. So, siya ay binuild talaga, hindi lang parang mukhang cargo, kundi siya ay isang commuter e-bike. So, ano bang definition natin ng commuter e-bike? So, ayon sa aking nabasa, ang commuter e-bike ay parang nag-ano ka lang, mga pang-chill ride lang talaga. Yan. So, don't expect too much naman kasi kaya nga chill ride lang. Hindi siya katulad ng mga mountain bike, mga trail bike na talagang pang mga bundok, di ba? Pwede siya sa mga city ride, pwede siyang pag may mga bibilhin kayo sa kanto, sa tindahan, pwede nyo dalhin to. Pero ang okay rin dito sa mga itsura na ganito, ay pwede rin siyang lagyan ng mga pinamili nyo. Then, syempre yung looks, di ba? Yung looks nito, yung caliber ng kanyang looks, and yung yung quality niya, di ba? Kasi sa itsura pa lang, very classic, elegant, at siguradong worth ang inyong gagastusin dito sa Greyhound ng electrified. Actually, ano to parang house brand na ng electrified. So first, hydraulic lockout fork na siya, mga kachilaks. Tapos ang kanyang stem ay Neko. Ayan. Itong pwede nyo i-adjust, i-rotate itong ay gawa naman ng Pro Max. So if I'm not mistaken, pati ang kanyang handlebar ay Pro Max din. Tama nga ba? So mamaya lininawin natin. So SIS index ang kanyang shifter. Siya ay may 1/7 ang kanyang shifter. Ayan. Tapos as you can see, ayan, manual pa yung bell niya. Ayan, di ba? Parang room service lang ang tunog. Ginagawa mo. Tapos ito naman, dito yung controller. Ayan. Merong plus and minus. Tapos naka-hydraulic brakes. Ayan. Tapos ito yung kanyang gulong. Ayan. So naka-Kenda tires na siya, mga kachilaks. Kenda tires. Ayan. Tatanungin ko mamaya kung ano yung sukat nito. Parang nakalimutan ko yung sukat, mga kachilaks. Ayan. So ang kanyang fork ay 27.5. Ayan. Yung shocks niya. Ayan. Alloy rim. Ito, mga kachilaks, ay andyan yung kanyang ilaw with reflector. Ayan. So, kanyang saddle ay Pegco. Ayan. Tapos, ang kanyang seat post ay Pro Max. Ayan. So, yun yung kanyang rear motor. Then, naka-torque censored pa. So, Pro Max din ang kanyang crankset, mga kachilaks. Ayan, no? So, maganda dito, pag preno mo doon, when you hit on the brakes, iilaw din yan. Ayan. O, diba? Pero ito pinaka-special sa lahat, mga kachilaks. Dito talaga ako na-elibs. Alam nyo kung ano yun? Itong bike na to, first ever yata
first ever ko na experience na sa mga e-bikes na check natin, itong Greyhound lang ang meron siya lang yung na-encounter ko as of now na merong cadence at meron ding naka-torque sensor din. Yes. So yun. Ayan So ito yung torque sensor. Tapos nandito ang kanyang rear hub para yung motor niya. 'Di ba? So imagine niyo 'yun. Naka-torque na siya, naka-cadence pa siya. 'Di ba? Yan. Brought to you by Electrified. Ang kanyang pangalan ay Greyhound. Di ba? Kakaiba siya. Ang lupit nun Oo, mga kachilax. First time. Ayan. So, dito naman tayo. Buksan natin ang kanyang LCD para makita nyo yung ganda. Wow. Diba? So, kita nyo pa naman dito mga kachilax. Yan ang kanyang LCD. So, as you can see mga kachilax, colorful. Diba? Napaka-colorful niya. Ayan. Gusto ko kaya yung color. Ayan, So, kita nyo dyan yung natakbo na niya. So, nakatakbo na to ng 2.6 kilometers. Tapos, ito yung trip meter. So, ito yung takbo niya, yung kph. Yan, kilometers per hour. Then, ito, yung cambio niya. Ayan. So, hanggang 5 siya, mga kachilax. 5, 4, 3, 2, 1. Ayan. So, may makikita mo yung ride namin, Panoorin nyo, mga kachilax. Then, ito yung cambio, sa shifter. So, alam niyo. Tapos nun, ito yung sinasabi ko. Ito nga pala, before I continue, itong screen na to ay ito ay naka-connect. Ginagawa mo! Ito ay naka-connect. This is connected sa rear hub. Yan dito. Dito yan sa likod na to. Ito ay yung cambio nila ay para dun sa torque. Ayan, sa torque sensor. Ayan. Ayan. So yan, gets nyo mga kachilax Ayan. Yung LCD niyan. Tapos nun, di ba nasanay tayo nung mga kachilax yung mga ibang tinest ko. Naka-cadence. Di ba? So ito kasi ay may cadence din. Pero, itong cadence na to, ay hindi nyo na makikita dito sa monitor. Kasi, naka-automatic na siya. So, yan So, pakita lang na natin kung paano mag-function ang Kasi, di ba, alam nyo na yung torque, Pero ilalagay ko ulit dyan. Ipopost ko ang definition ng torque sa mga hindi pa nakakaalam. Yan. Ng difference ng torque at difference ng cadence. So, this is how cadence work dito sa dual. Dito sa dual, kung ano man dual to. Kasi nga, dual siya Meron siyang cadence, may siyang torque. So, dito naman, yung, kung nakikita nyo yung parang square na yan, yan yung switch. Merong on and off switch ang throttle. So, yun yung sinasabi ko So, at the same time, may torque siya, may cadence. Ayan, so makikita mo naman dyan yung makikita mo bali dyan yung speed. Pero wala yung wala yung controls na 1, 2, 3, 4, 5 sa cadence. Yun ay para sa torque. Sa torque sensor yung makikita yung 1, 2, 3, 4, 5. Tapos ito naman yung kung ano yung kaya niyang kayang top speed ng cadence. So maabot pa siya ng 40 plus. Ayan. Yan sa stationary run yan. Siyempre, hindi naman accurate yan. So, depende pa rin sa bigat ng rider at kung meron pa siya mga bagahe.
So dito mga kachilax yung switch sa side nitong plus minus, yung switch para sa headlight. Yan. Pag pinindot mo yan, oh. So ito, pinakakaantay nyo mga kachilax ay ang SRP nitong Greyhound electrified. So yung torque sensor ay 74,999. Samantalang kung cadence sensor lang, ito po ay 69,999. So yun mga kachilax, sana gusto nyo ating munting content dito sa ating pag-bike check dito sa kauna-unahang house e-bike na electrified. Yan, ito ang Greyhound. Ano, color yan. Sakto sa galot ko mga kachilax. Go till here. This is Will Esquila. Ride safe and God bless. Shout out po sa Will Esquila. Please like and subscribe sa channel niya. Oo, bike-bike tayo! Ayan, mga lodi ko yan. Ayan, thank you sir. Thank you ma'am. Thank you baby. Thank you. Kachilax. Kachilax. Kachila. Yeah. Hello mga kachilang sa ayan. Thank you sa support and subscribe din po tayo kay Will Esquila on Yun. YouTube. Ayan. Maraming salamat and ingat sa mga bike rides ninyo.